Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy-made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefacton, amoy nakaka-joyful. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at madupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Sa Spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, 9:11 ng umaga. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort, kasama si Edniel Parosa sa DZRH Stories Pinoy Documentaries. Kwentong dapat mong malaman. Kwento ni Juan de la Cruz sa araw-araw na balitaan. Mga muka sa likod ng headlines. Pakinggan at kasangkutan. DZRH Stories Pinoy Documentaries. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. DZRH Stories. Bulbul ang traffic, kinat ka ba ng jeep? Minura pa ng driver at ulo'y uminit. Kumukulo na ang tungko mo. Kaya't sundan mo aking payo. Problema ay lilipas na lang. Kaya't cool ka lang, cool ka lang. Ay, kulang! Kahit sobrang init ng panahon at mainit din ng mga issue, sunod-sunod pa rin ang mga malalaking balita, of course, yung mga nakaka-apekto hanggang sa sikmura ni Juan de la Cruz. At nandyan pa rin, partner, yung pinaka nasa tuktok ng balitaan natin, hindi ba? Yung epekto ng global oil crisis sa ating mga kababayan kahit na napakalayo sa atin ng Middle East. Para ho doon sa mga nagtatanong, nagtataka, akala ko ho ba, sabi ng Presidente Bongbong Marcos, ay may nakikita na tayong ginhawa. Ito ho yung gusto nating maramdaman. Sa totoo lang, in fact, mayroon nga ho tayong magandang balita ngayon, partner. Mismo ang Presidente ang nag-anunsyo ng 24 pesos mahigit na rollback sa kada litro ng diesel at ang kanyang pakiusap
Presidente ng Republika nakikiusap lang sa mga oil companies. Ang kanyang pakiusap, ipatupad ito ng buo. Huwag gawing staggered yung rollback para maramdaman agad. Mas malaki yung tapyas presyo, partner, sa Martes compare noong nakalipas. Last week. Nakalipas na linggo. Ikalawang rollback na huyan matapos sumiklab yung digmaan doon sa gitnang silangan. Kaya, partner, nag-aanunsyo na yung gobyerno, yung Department of Energy, dahil may binabanggit din ang Energy Secretary na nag-issue din sila ng direktiba doon sa mga oil company na hanggat may umiiral na National Energy Emergency. Kailangan nilang sundin at least yung minimum na minimum at maximum doon sa oil price adjustment na i-announce ng pamahalaan. Ayun nga, at saka sana nga dahil siguro kung hindi man natin mapigilan, partner, itong pagtataas o pag-adjust ng presyo ng langis nga dahil nga doon sa umairal na deregulation law, kahit pa paano ito na lang yung tulong nila sa mga mamamayan. Yung magpatupad ng agarang rollback o buong rollback, tapos kapag oil price increase, gawin nilang staggered. Kaya naman pala eh. Kaya naman pala eh. Kaya naman pala. Pero lately, partner, yung mga hindi ba, parang hindi na utay-utay yung mga nakalipas na taas presyo. Dahil hindi rin naman din sila kayang pwedeng diktahan ng DOE. Mayroon mang napipitpit na kamay dito. Kasi ang Philippine National Police, partner, nakatuwang ng DOE doon sa pag-enforce ng batas. Mayroon ng 27 na kasong na-file. Pero wala naman sa mga yan ng oil companies, lalo na yung malalaki. Ang tanong ba, uusad ba yan? Di ba ang DOE siguro kung maliliit na tao, uusad, partner. Yung mga nahuhuli nila sa paihi. Ayun. Yung mga nahuhuli na nag-hoard. Pero may mga nasasampulan ba tayo doon? Kasi wala naman di ba? Wala namang tali ang kamay ng gobyerno pagdating dyan sa presyo ng mga kumpanya ng langis. At sabi nga nila, partner, mahabang proseso din yan May due process din. Di ba? Nagsisimula doon sa show cause order, magpapaliwanag ka, i-justify mo bakit una-una ka na nagpapatupad ng taas presyo. Ang ending, lahat ng paliwanag ay tinatanggap. Pero parang ganon. Syempre, we still welcome itong magandang balita. Of course, mismong presidente na ang nag-a-announce. Sabi ng mga nakakausap natin na dati sa communications office, bakit presidente yung nag-a-announce? May mga spokesperson naman siya. Dapat hindi bababa doon sa announcement ng Pangulo, partner. Klaro yun. Nilinaw na yon ng mga government official natin, at least doon sa Department of Energy. Pero kaya natin yung binabanggit, of course, sabi ko nga, we welcome the development, pero para lang mapatunayan na hindi pa tayo dapat magpakampante, ngayon lamang, bago lang tayo magbalitaan, pagbubukas ng DZRH alas 4 ng umaga, ang Iran ay sinarhan na naman itong Strait of Hormuz. Binawi yung kanilang unang deklarasyon na bubuksan itong very vital na waterway o dadaanang pang-tubig para doon sa mga supply ng langis, sapagkat ang kanilang dinadahilan, lumabag daw sa ceasefire agreement yung Amerika. Dahil yung kanilang mga pamtalan, yung kanilang mga sariling sea vessel ng Iran, hinaharangan daw ng military assets ng US. Retaliation, kumbaga daw ang sinasabi. Akala ko ba may ceasefire? Yun din ang tanong ng taong bayan. Ano ba to si Uncle Sam? Akala ko ba may ceasefire, President Donald Trump, sir? May tigil putukan ba na yung standoff tumataas? Hindi ba 2 weeks yan? Dapat, at least nga 2 weeks, di ba? Ang sabi ni President Trump, partner, may good news daw sila doon sa usapan nila ng Iran. Pero kailangan sa Wednesday, meron na silang agreement. Kasi kung hindi, possible daw na hindi magkaroon ng extension yung ceasefire. Itong binabanggit natin, pwede na naman yung gawing partner, dahilan ng mga kumpanya ng langis para mag-adjust ng presyo. Dahil babawian tayo. Ito ang totoo dyan. Yung nabili nila 60 days ago na supply ng langis o ng petrolyo, hindi nakadepende sa presyo ng kuha nila kung ano ipatutupad nila. Nakadepende yan doon sa pagiging volatile ng presyohan sa world market. Automatic ginagaya ng oil companies dito sa local scene. Kaya, itong dasal ng presidente, sabi niya gano'n, may ginhawang paparating. Dasal pa rin natin yan at namumuro pang
magbago dahil dito sa panibagong development sa Middle East. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Sa lahat nating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pinoy saan mang panig ng mundo, kami ang inyong makakasama hanggang alas 10 ng umaga. Ako po, Giselle Ricafor. Ako naman, si Edniel Parroso. Ito pa rin ho ang DZRH Stories. Siyempre, himayin pa rin ho natin itong mga related issues na naka-apekto ho hanggang dito sa atin sa ground. Kumusta ho yung ating mga kababayan? Kulang. At mainit ho masyado ang panahon. Mamaya ho, silipin din ho natin ang mga tinatayang kalagayan ng abutin ng heat index. Para ho hindi lamang ho balitang makapagpainit sa inyo. Mapagandaan nyo na rin ho at relax lang. Iba na partner yung init, hindi ba? Parang nangangagat na ng balat eh. Oo, sumasabay sa init ng mga balita. Kaya medyo mag-hydrate, magpahinga, ibigay nyo na sa sarili nyo. Mga pananggalang. Ibigay nyo na sa sarili nyo itong linggo. Hayaan nyo ho kaming mag-imay ng mga kaganapan sa paligid. At babalik ho tayo sa ilang saglit. 9:19 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Magaling ang Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang autism-okay Philippines. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng RH. RH Stories, Pinoy Documentaries. Isa pa. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. Ayun, magsisimula naman na pala bukas itong service contracting program ng pamahalaan para doon sa binabanggit nga ng Presidente Bongbong Marcos na gobyerno na yung sasagot doon sa kita, partner. Basta ng mga tsuper ng pampublikong sasakyan. Basta't magbibigay sila ng 20% na diskwento, partner, doon sa ating mga mananakay. Kumbaga parang win-win din, hindi ba? Dahil makakabawas doon sa latay sa ating mga operator, sa ating mga tsuper, at makakatulong din doon sa ating mga pasahero. Bago pa maisip ng pamalang nasyonal, ginagawa na sa Maynila, partner. Nauna na. Diba? Saka ito nga yung binabagit natin Actually, maraming mekanismo ang pamahalaan na matagal nang meron na silang programa. Yan, yung service contracting program ng Department of Transportation. Sa bahagi ng Labor Department, may kung tawagin ay TUPAD, partner. Kung familiar kayo sa ating TUPAD program na nauso noong COVID pandemic, yun ho ay cash for work program naman ang equivalent sa Labor Department. Ang ginagawa ng DOLE, kumukuha ng sa isang barangay 10 allows trabaho na formal. Ginagawa silang informal workers or pagtatrabaho sila kapalit ng sahod ng minimum wage earners per day. So for example, yung mga street sweeper na usong-uso sa TUPAD, kinukuha sila, partner, ang sahod nila kada araw minimum wage. Ayun. Pwede naman. Okay, partner. Maraming pwedeng gawin. Ibig sabihin, yung TUPAD, pwede nilang i-implement yun sa jeepney. Dahil maraming mga nagtigil pasada na partner na puwersa. Sana mapasama nga sila. Kahit hindi nila dalhin sa ibang trabaho yung jeepney drivers, pag mamasada pa rin sila, babayaran sila ng pamahalaan. Ang kapalit nun, ayun nga, ay libre dapat yung sakay. Marami pwede gawin ng gobyerno. May hindi ba? May cash assistance na pinamimigay sa mga nasa transport sector. Kaya lang, partner, ang nakakalungkot doon, may mga ilan din tayo mga nakakausap na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha yung ipinapangakong ayuda mula sa gobyerno dahil nga nagkakaproblema doon sa mga dokumento. Kasi mga maliliit na detalye gaya ng pangalan, di ba? Pangalan, yan. Masyadong technical at wala namang nagsasabi nito, pero siguro sa akin na rin na personally, yung mga ganitong sistema hanggang ngayon, 'di ba? Anti-poor pa rin para sa akin. Huwag na nating pahirapan, partner, para sa mga considering hindi ba sa mga kaparanggot na tulong ng gobyerno na galing din naman dun sa binabayaran nilang buwis. Huwag na nating pahirapan, hindi ba? Yung mga kababayan natin natatanggap ng tulong, partner,
palaging ganyan yung sistema eh. Considering na tayo Oo. na anti-poor tayo, na ayuda nation tayo. Nakakalungkot, partner, at nakakadurog Di pa rin tayo ng sanay. puso. Oo. Hindi ba makikita mo yung mga tsuper nakapila, madaling araw pa lang, inaabot na ng kung anong Oo. oras sa pilahan. Pagdating doon sa makakausap nila sa pagkuha ng ayuda, hindi pala kasama sa listahan. Hindi ba kanina nga lang maluha-luha? Kanina lang, partner, may report sa atin si Capo Derico Manalili. Yung ibang mga MC taxi at delivery rider dyan sa Caloocan na magre-receive ngayon ng kanilang ayuda, dyan na natulog. Nako. Sa harap ng Caloocan sports complex ba yun? Inabot ng 2 kilometers long yung pila, halos 2 kilometers. Diyos ko po. Bago pa magbukas yung payout center ng alas 6 ng umaga. Ganyan ho kasalat at sabihin na natin Kaawa-awa yung sitwasyon. ganyan ka-eager yung ating mga kababayan ay makakuha ng kakarampot na ayuda mula sa pamahalaan. Nakakalungkot lang. Sa ilalim ng service contracting program ng Department of Transportation, may nasa 19,000 pampublikong sasakyan, partner, ang dinatayang makakasama kung hindi man nakontrata na ng gobyerno. Sa buong bansa Sa yan. buong bansa. Oo. Partner, Dapat buong bansa. bukod pa yan doon sa nauna ng ipinatupad na 10 piso kada litro na fuel Iba yun. subsidy. Iba naman yun. Ibig sabihin, may mga naman talaga, hindi ba? May mga ginagawa din naman yung gobyerno para subukan na maibsan yung labis na epekto doon sa transport sector ng mahal na presyo ng petrolyo. Sabi ng DOTR, ito ay sisimulan bukas. Dapat to April 15 pero nausog at bukas, kamustahin nga natin itong ating mga transport group kung anong pulso nila dito sa service contracting program. In the first place, meron bang mga tsuper na ng jeepney halimbawa ang nakasama na doon sa mga tinapik ng gobyerno at ready na ba, partner, para dito sa pagpapatupad ito ng diskwento para sa ating mga mananakay? Kasama natin ang National President ng Grupong Piston, si Kamodi Floranda. Sir Modi, good morning sa DZRH. Si Edniel po at Giselle. Good morning, Kamodi. The number you dialed. Nawala. Babalikan natin. Ibang operator yun. Naging English at naging bubae si Kamodi. Pero kasi, partner, kaya natin mo kailangang itanong dahil 'di ba, unfair naman siguro sa mga commuter, for example, na si DZRH, number 1 AM station sa Mega Manila, sabi ng Camter Survey, mayat maya binabalita na magsisimula na sa April 20. Baka hanapan ng diskwento, hindi ba? Bakit kako magiging unfair sa ating mga mananakay? Kasi may mga mechanics yan, DOTR, bago ka mag-implement ng service contracting program. Alamin natin kung gaano kahanda ito Grupong Piston o kung kasama ba sila rito in the first place. Kasama natin si Sir Modi Floranda, National President ng Piston. Sir Modi, good morning. Good morning, Kamodi. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Yes sir, si Edniel po at si Giselle dito sa DZRH News. Magandang umaga po. Sir, bukas na raw ang press release ng DOTR para sa service contracting program. Kasama ba dito yung Piston sa mga nakuha? Sa bahagi natin ay meron tayong ilang na namomonitor na napaabutan, pero ang problema hindi nila alam kung paano mag-memro doon sa service contracting kasi meron po na may mga dadaan ng proseso yan. Yes, ayun at ang isang nagiging malaking problema sa ngayon ay lalo na sa kalagayan ng dulot ng programa ng modernization program ay meron pa rin tayong mga operator na hindi pa talaga rin nakapag-renew at nakapag-registro ng kanilang mga sasakyan. Kaya ito po yung isa sa nakakapangamba at nangangamba yung ating mga operator. Ibig sabihin may mga technicalities pa na hindi or dapat daanan nang hindi pa rin naayos ang ating mga tsuper. At ito yung nagiging problema para makasama sila doon sa programa. Nagsisikap naman yung ating mga driver, yung ating mga operator. Nung paman ay tayo ay nag-a-apply ng pagre-renew ng kanilang mga PA o ng kanilang registro. Ang isang naging malaking problema dahil nga doon sa programa ng modernization ay kapag hindi ka nag-corporation, hindi ka nag-kooperatiba, ay hindi pinapayagan ng DOTR, ng LTFRB. Kaya ito yung isang nagiging
nagiging malaking problema sa ngayon. Oo, bali ka mo, tama ho ba yung intindi ko, nagkakaroon ng epekto iyan hong mga hinihingi po ng modernization program dito po sa pagsali ninyo ngayon sa service contracting program ho ng pamahalaan? Opo. Yun ang isang nagiging malaking ngayon, nagiging usapin. Wala ding malinaw na ano yung alituntunin nga sa usapin ng programa, gano'ng katagal yung programa. Sa tingin po natin ay sa isang tingin makakatulong, pero hindi po ito yung makaka-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan po ng sektor ng ating transportasyon. Lalo na sa ngayon ay mataas pa rin yung presyo ng petrolyo at mahigit pa rin 100 pesos per liter yung kinakarga ng ating mga driver. Kaya sa atin ay ang tingin po namin ay dapat ay hindi lamang papatsipat yung solusyon ang gawin talaga ng gobyerno, kundi magkaroon talaga ng malinaw na solusyon sa kasalukuyang kalagayan. Kaya ang panawagan nga po namin ay yung kagiat na pagtanggal do sa usapin ng old regulation law, yung pagtanggal po sa isa sa BAT, at ibalik do sa 55 pesos per liter ang diesel at 57 naman sa presyo ng gasolina, na kung saan ay ito po yung dating presyo nung bago po nagkaroon ng US aggression. Sir, ulitin lang namin sir yung line of questioning, pero siguro i-rephrase ko na rin. Ibig sabihin, yung mga hindi sumama doon sa PUV consolidation under modernization program, hindi sila makapasok service contracting. Hindi po, hindi sila makakapasok sapagkat batay doon sa direktiba ng DOTR, kailangan bago yung PA bago na nakapag-rehistro. Kaya't malaking porsyento ng ating public transport ay hindi talaga makakapasok dito sa ganitong programa. Tapos isang malaking tanong din dyan ay lahat po ba ng traditional jeepney, lahat po ba ng mga public transport ay magiging bahagi ng programa? Halimbawa sa ngayon, batay po sa datos ng LTFRB, ang mga traditional jeepney ay nasa 128,870. Yung lahat po ba yun ay makakapasok doon sa usapin ng programa? O katulad pa rin ito ng mga nakalipas na administrasyon na kung saan ay minimal lamang sa bawat ruta ang nagiging bahagi ng programang ito. Sir, tutulungan na namin kayong sagutin ho yan. Actually, ang press release ng Transportation Department, 19,000 lamang ho yung medyo pasok dito sa may service contracting at hahatiin yan. Depende doon sa ruta at uri ng PUVs. Pero sir, doon sa bahagi ng piston, kung hindi pumasok sa modernization or consolidation itong mga chopper natin at hindi rin sila makapasok service contracting, gaano karami itong mga binabanggit natin sir na hindi makakasama doon sa tulong na ito o programa ng pamahalaan? Malaki pa po yan na kung saan ay pagtingin na natin halimbawa dito sa NCR, halos batay sa ilang mga datos natin, naglalaro pa yan sa mga 20,000 na mga traditional jeepney. Malaki pa ring bahagi sa mga rehiyon ang hindi naman talaga pumasok sa consolidation. Bagamat yung iba ay pumasok sa consolidation pero hindi pa naman sila approved bilang kooperatiba o bilang corporation. Kaya malaki yung mga katanungan dito sa programang ito na kung saan ay paano yung mga hindi nga napayagan na nakapag-renew ng kanilang PO, ng kanilang mga prangkisa. Oo. Kamo, hindi ba natin po pwedeng, o meron ba kayong mga hakbang para i-apela ho yung ganyang hinihingi? Ang banggit ho ninyo, tama ba? Requirement iyan na hinihingi po ng gobyerno para mapasama dito po sa service contracting program? Kunwari yung program? bagong rehistro partner. Oo, kailangan iyon. Opo, at lumalabas naman po yan sa kanilang mga account na kung ano yung magiging basihan nitong programa. Kaya sinasabi nga po natin, seryoso ba talaga ang gobyerno na tulungan ng sektor ng ating public transport o talagang nagiging bahagi na? Kasi ang isa naging malaking problema, halimbawa sa usapin po ng service contracting, alam naman natin na lumalabas pa rin sa mga social media yung mga nakalipas na service contracting, marami po nagki-claim ng mga bayad na hanggang sa ngayon ay hindi na nababayaran nung mga nakalipas po na administrasyon. Sir, ngayong ganito yung problema at ito natanong na nga ni partner kung anong susunod niyong hakbang.
Mayroon bang nakasep na communication again with the Transportation Department? Or anong plano ho ng Piston moving forward? Kasi bukas na magsisimula, partner, hindi baka ba? kasi, ang pangamba natin, Kamodi, baka may sumakay na mga pasahero sa inyo, tapos sabihin ng pasahero, narinig namin sa balita, magkaaway may 20% additional discount para sa amin. Paano ang diskarte? Yun po yung magiging malaking problema. Kasi pag tinignan po natin po ng suite ng DOTR, ng LTFRB, ay parang totally buo, ano? At yung sinasabi nga nila, sa ilalim ng service contracting, ay kailangan magbigay ng 20% na discount sa mga estudyante, sa mga senior citizens. Ay ang sabi naman natin, wala pa man itong programang ito, ay tuloy-tuloy tayo nagbibigay ng discount sa mga estudyante senior citizen. Tayo na nga yung umako doon sa dapat na responsibilidad ng gobyerno na kung saan ay alam naman natin ang mga operator, individual operator yan, pero tayo po yung nagbibigay ng discount sa ating mga pasahero, sa ating mga commuters. Kaya yung usapin mismo ng guidelines ng sabi nilang service contracting ay walang hindi masyadong malinaw. Malabo pa. Yung direksyon nung kanila pong programa. Bumalabs pa. Pero Kamodi, bukod naman ho dito sa service contracting program, nagsimula na rin ho na umarangkada yung 10 piso kada litro na fuel subsidy. Kayo naman po ba ay nakakapag-avail ng program na iyan? Ito po yung ating report kahapon na natanggap sa ating mga local association. Hinahanap nila yon. Anong mga gusalinahan? Kasi halimbawa dito po sa bahagi po ng Kamyas, meron po dito 5 gusalinahan. Sa bahagi po ng Severville, Tagusang Katipunan, meron pong 3 gusalinahan. Isa man pong streamer. Doon sa sinasabing 10 pesos of discount ay wala po makita yung ating mga driver. Wow. Kasi dito daw, partner, sa Metro Manila, 52 yung gasoline station at 48 yata yun hong nagpa-participate dito sa programa. Pero of course, simula muna doon ho sa mga piling ruta daw muna dito daw ho sa National Capital Region, Kamodi. Opo, at ang isang ano po niyan, halimbawa yung gusalinan po sa may bahagi po ng Espanya kahapon. Sa may bago dumating po ng Blooming Treat. Pagkalampas mo ng release, may gusalinahan doon. At nagko-complain yung mga driver na biyaheng Quiapo-Pilcoa, yung Quiapo Pier, at saka itong Cubao, na kung saan ay sila ay nagkarga ng crudo doon sa gusalinahan na yon. Pero tinanong at inano nila yung discount. Sabi nung nag-gasoline boy ay walang ibinababa sa kanila na magbibigay sila ng discount. Pero yung binabanggit po ninyo na gasolinahan na yan, Kamodi, kasama ho ba yan doon sa listahan na inilabas po ng Department of Energy? Batay po sa sagot ng Department of Energy rin kagabi, ay kasama daw po sa listahan ng mga gasolinahan na inilabas nila. Dapat mareklamo yung mga yan, partner, maisama doon sa mga violators na na-check ng DOE. So paano siya ngayon? Limitado na nga lang. Meron ng ayuda, cash aid, meron ng fuel subsidy, tapos may service contracting. Pero basically, lumilitaw ngayon na talagang kulang pa o malabo pa itong implementasyon ng mga ito. Paano nakakaagapay yung ating mga jeepney drivers, operators sa pang-araw-araw? Gaano na karami na apektuhan sa kanilang hanap buhay, sir? Baka pwede nyo ma-describe sa amin. Hello. Kamodi, sa gitna nitong mga programang ito, mukhang medyo malabo pa yung epekto dito sa ating sektor. Yun nga po yung sinasabi natin na alam mo, yung sinasabi nilang ayuda, subsidiya na sa biglang tingin ay ang tingin ay makakatulong. Pero sa dami na ng mga datos at report na natatanggap natin na talagang halos pumipila sila na maghapon, pagdating doon sa wala yung kanilang mga pangalan, ay talagang yung iba ay 5 beses na bumalik sa mga payout center na kung saan ay nilalabas ng mga ahinsya. Nabibigo. Hindi naman natin sinasabing zero, pero ang tingin natin ay minimal lamang yung nakakakuha nitong subsidy. Kaya ang sinasabi nga po natin, kung talagang seryoso ang gobyerno na tulungan ang sektor ng transportasyon, ang sinasabi natin, ang dapat talagang taas ang galawin ng gobyerno, yung usapin ng pagtanggal sa buwis, sa produktong petrolyo, para hindi lamang yung isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung ating mga mamamayan, sapagkat
kapag nagalaw at naalis yung buwis sa produktong petrolyo, ang kalinsabay po niyan ay pagbaba ng bilihin at kahit papaano ay makakasabay at makakasapat yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa. Binabanggit mo ni presyo ng petrolyo, last na lang on my end. Reaction mo lang, Kamodi, sapagkat bukas mukhang o sa mga sunod na araw, kasado na naman itong malakihan na ito na rollback sa presyo ng langis. At ang apela ng presidente, sana ipatupad ito ng buo ng mga kumpanya. Sa atin ay mas nararapat lang talaga nilang i-rollback. Kasi una, yung ating ginagamit na produkto ngayon na diesel, ito po ay nabili pa na mas mababang halaga yung ating ginagamit. At batay mismo sa datos ng Department of Energy ay mauubos pa ngayong April 30, kaya questionable na bakit na pinayagan ng gobyerno na magtaas mula po ng March 12 yung presyo ng petrolyo, na kung saan ay dapat inupis muna yung nabiling mababang supply ng produktong petrolyo. Kamodi, may niluluto daw po kayo, panibagong tigil pasada sa April 21. Tuloy-tuloy po yung protestang bayan at may kakibat ito na pakikisa ng ating mga driver at mga operator hanggang sa ngayong pagdating ng pandaigdigang araw ng paggawa, ngayong darating na Mayo 1. At Kamodi, makikibalita kami ulit sa inyong mga sitwasyon at kasama niyo kami para doon sa mga, syempre, pagbantay naman doon sa mga tulong na rin para sa ating sektor. Thank you, Kamodi, sa oras. Salamat Kamodi. Salamat. Ingat po kayo. Ingat. Ang National President ng Grupong Piston, si Sir Body Floranda. Kasama sina Giselle Ricafort at Edniel Parosa. DZRH Stories, Pinoy Documentaries. RH! Ay, pinapaspasan ng biyahe, partner, para makatipid sa diesel. Ayun na. Ayun. Nakakalungkot, partner, yung sistema ngayon. Ang gaganda ng mga PR natin mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa national government mismo. Pero pagdating doon sa mga dapat makikinabang, hindi ba, kahit sila nagkakalituhan, problemado kung paano makakasali, kung paano makakakuha ng pakinabang. Pero partner, medyo nakakalungkot din itong ibinahagi sa atin ni Kamodi. Mabuti na lang din at natawagan natin. Yung mga, basically, what he's saying is that yung mga hindi nagpa-consolidate ay hindi makakasama sa service contracting program. Dahil kasama doon sa hinihingi ng mga requirement. Dapat. Kasi kasama doon sa mga requirement, syempre, yung rehistro ng... Yung rehistro. Yung bagong rehistro. Hindi sila makapag-renew. Kung matatandaan natin, months ago or years ago, dito rin sa programa, for example na lang, kasama doon sa mga twist ng ng consolidation ay yung hindi sila makapag-renew ng prangkisa. Ayun. 'Di ba? Dahil ayaw nilang pasailalim sa 'di ba sa mga ganito klase ng programa ng pamahalaan. So sa madaling sabi, partner, zero. Sa kanila zero sa piston. Zero. Bukod sa grupo na yan, partner, may iba pang transport group, hindi ba, na hindi pabor doon sa modernization program. Iniisip ko tuloy, partner, factor ba to? Siguro hindi natin to nakita nitong mga nagdaang mga linggo, pero iniisip ko kung naging factor ba yan doon sa pahirapang pagkuha ng ayuda. Kasi kapag kubuha ka ng ayuda, kailangan din yung lisensya mo. Paano kapag hindi rin time o hindi rin renewed o hindi rin latest yung license? Baka kaya natatagalan yung kaya nga pagkuha ng sabi ni Kamodi, di ba, may ilan silang kasama, 5 araw na nagpapabalik-balik. Hindi ba? Pero wala pa rin sa listahan. Dapat nga 2 araw lang yan yung payout tsaka special payout. Kaya lang ngayon, sunod-sunod na rin yung special payout. Kaya lang, mismo sa special payout, partner, nakakailang pila na rin. Yung mga tsuper, wala pa rin sila sa listahan. Tingnan mo, makikita nyo doon sa napakahabang pila ng mga nasa transport sector na yan, partner. Puro matatanda, partner, mga senior citizen. Kinontak po ng programang ito ang partner, Land Transportation Franchise and Regulatory Board, para manghingi ng guidance
ano ba yung Para mangyayari? malinawan din, Ano ba mangyayari partner? sa service contracting program? Pero wala pa akong tugon sa ngayon. At narinig ko yung kabilang bahagi dito sa grupong Piston. At mayorya, alam naman natin, marami sa kanilang mga kasapi ang hindi talaga partner pumasok sa Hindi consolidation. Ayaw nilang isuko yung individual franchise nila. Na modernization program ng pamahalaan. Nako po! Antabayan na natin at bukas, partner, dahil panigurado yung mga pasahero Lituhan yan. natin Wag naman sana. maghahanap Pero alam ng partner, 20% bago lang ako discount. mag-commercial, Bosset, alam mo partner, ang maganda sa mga commuter natin, kagaya ko, ay napapansin ko sa kalsada kapag nasa kayo ng bus at ng jeep, naintindihan ng mga commuter yung sitwasyon ng mga jeepney. Sa bagay. Oo nga naman. PUVs. Marami sa mga kasama natin, nakita natin, hindi na tumatanggap ng sukli partner. Ayun. Lalo na nung siguro Keep na the change. tumaas yung awa nung yung awa talaga. Tumaas yung kamalayan ng tao nung pinahinto ng presidente yung taas pasahe. Kasi parang lahat nagulat eh. May taas pasahe tapos biglang binawi nung the day before na ipatupad. Piso lang naman yun. Malaking bagay sa mga commuter. Pero mas malaking bagay doon sa pinakaunang naapektuhan ng pagtaas ng jeep kasi ng krudo. Lalo na nung Holy Week partner, nakita talaga yan ng mga commuter. Kasi bakit mo pipigilang magtaas ng pasahe yung hindi mo naman natutulungan? Pit-pit na nga. Hindi, wag na tayong maglokohan. Yung one-time ayuda, dalawang factor yan. Una, one-time lang yon. Isang One-time bigayan lang yon. Hindi kagaya nung oil price hike na weekly nagtataas. Pangalawa, hindi naman lahat sa unang bugso o sa unang sigwad ay mabibigyan. At partner, hindi ba, kahit na may binabalita tayo na tapyas presyo, hindi din naman nila ganong nararamdaman yan eh. Dahil more than 100 pesos pa rin yung presyo ng crudo. Siyempre, hindi natin sinasabi na lahat ng commuter na unawaan, maaring yung marami pa rin o ilan ay umaaray. May na-receive rin tayo reklamo nung yung mga nakakaluwag-luwag, kumbaga, hindi ba? Minsan, kahit hindi na eh. Minsan, may nakakasabay ako kahit mga empleyado rin. Ayun na, nag-keep the change na yung iba. Ang pinopoint out ko lang to kasi gusto ko lang sabihin na in times of crisis, yung solidarity talaga at yung tunay na pagkakais ay nandoon sa mga partner para parehas nakakaramdam nung crisis. Ayun, yung pare-parehas na apektado. Kung hindi ka apektado, kung medyo out of touch ka, palamang sa malamang, hindi mo gets. 9:51 ng umaga. DZRH number. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Our media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan. Ano yung partner? Sabi mo? Sabi ko, kung mayaman lang ako. Nakakaawa kasi partner yung mga yung mga affected na umaasa doon sa tulong pero hindi daw sila makakuha. Bakit? Sa sistema ba? Lagi naman. Ayun nga, si Kuyang Delta Mike ko. Sabi niya ganoon, kahit sa ayuda, hindi kasama yung mga hindi consolidated. Nako. Paano daw yung sa akin? Siya lang daw nag-iisa sa rutang BF Executive Landmark na nasa system na LTFRB. Isang unit lang ang prangkisa. Makakasama ba sila ron? Bakit ang sinasabi partner doon sa kung bakit hindi daw nakakakuha yung paulit-ulit na pumipila dahil doon sa pangalan? Hindi ba? Yung kumbaga yung mga basic information, walang ganyang inilulutang. Ito, yung mga mismong apektado na, yung nagsasabi. Hindi ba? Diba? Oo nga, no? Parang nung ano yan, partner, parang kung iisipin mo, para siyang nung COVID pandemic. For example, sa isang tao, hindi siya makakalabas o makakapasok sa isang restaurant nang wala siyang COVID vaccine card. Parang gano'n ang lumalabas ngayon na yung mga hindi markado ng gobyerno at hindi nagpatala sa kanilang consolidation
sa ilalim ng POV Modernization Program, lumalabas na hirap din sila. Kung hindi man, hindi makasama at all sa lahat ng ayudahan, partner, sa lahat ng Oo. tulong. Kaya nga partner, mahalaga na makausap din talaga natin, alam mo yun, doon yung hanay naman ng DOTR o kaya ng LTFRB. Oo. Hindi ba? O sige, ngayon ninyo sabihin. Pero alam mo yun, sa madaling kung magiging technical tayo, partner, kung hindi ka nakapag-renew ng iyong prangkisa at ikay nabiyahe pa rin, kolorum ka eh. Kolorum ka na. Lumalabas ngayon na ang turing na ngayon sa lahat ng mga hindi nagpa-consolidate, kolorum. Pero di ba partner, ini-issuean sila nung binabanggit ni Kamodi kanina na PA, yung Provisional Authority. Oo, kasi nga hindi naman talaga, 'di ba? Ano na bang balita nga pala dun sa modernization program? Ngayon Wala nabakbak na yung mga modern jeepney. Di ba pati nga yung mga kalawang na ilalim eh. yung mga super na nagpa-consolidate, partner, kahit sila mismo, hindi ko nilalahat, pero yung ilan, binabanggit nila na kahit sila pahirapang makautang sa mga bangko. Ayun nga, paano yun sila yung problema. makakautang dahil malaki yung uutangin. Tapos ngayon pa na bankrupt inabutan ka ng krisis. Saka may mga bankrupt na co-op Oo, di ba may ayun. mga nakakausap tayo sa field? Kasi itong mga to hindi naman nagtatanong sa kalsada eh. Sabi ko nga kanina sa inyo sa Sunday Updates, nag-plug pa no. Yung mga opisyal ng gobyerno, wag niyong ipid ng maling impormasyon ng presidente. Oo. Kasi ang presidente ang umaharap sa umaharap sa video message eh. Hindi naman ho kayo eh. 'Di ba? Yung presidente tuloy, sabi ni Kuyang Bal Gonzales, ulitin ko lang yung point ni Balji. Si presidente in good faith, for example, naharap sa public in a video message para maging personal sana yung atake ng messaging ng gobyerno. Pero kung pipid nyo ng maling informasyon, sinong nagbubukanti Mag-double check naman kayo, oy. At pumunta kayo sa ground. Ano ba? Buti na lang kasi sa totoo lang kinokontak ko namin ng LTFRB at malalaman natin yan by tomorrow kung paano ang sistema sa kalsada. Partner, may binabanggit, sabi nga sa akin nung piloto ko si Kuya Ariel, hindi modernization yung makakapagtanggal sa mga traditional jeepney sa mga kalsada Hindi ba? Itong mahal na petrolyo, itong krisis sa pagkalayo-layo sa atin ng Middle East. Parang talaga parang COVID na COVID din datingan talagang talagang sinasala tayo hindi nung mismong sakit ng krisis kundi nung policy na dapat sana'y aasahan natin. At partner, sa mga ganitong pagkakataon, 'di ba, meron tayong krisis dito din nasusubok yung leadership. Yung leadership, yung ginagawa ng gobyerno. Ano ba, tuloy-tuloy ba tayo na magiging reactive, proactive? Sa lahat na lang ng problema, pinag-uusapan natin yan, partner Palagi tayong reactive. Kaya lahat tayo palagi nagkakagulatan, palaging ganito, partner, hindi ba na hindi malaan kung ano yung gagawin, lalo na ng mga apektado. In fairness naman, kagaya nga ng binabagit tayo mula ng intro, mayroon na tayong service contracting program. Meron na tayong fuel subsidy. Meron na tayo partner cash distribution na tuloy-tuloy. At marami tayong mga pwedeng gawin. Programs na in place na noon pa, wala pa mga energy crisis. Lalo na ngayon na meron tayong state of national energy emergency. Ang problema, paano natin itong magagandang programa na ito maipaparating doon sa mga tunay na nangangailangan sa ground. Yan ang hamon! Ay, mapapabuntong hininga ka na ng partner. Wala pa yung 41 degrees Celsius na heat index dyan sa pinag-uusapan namin. Mga balita pa lang yan. Pero sabi ng Pag-asa, makakaranas ng 41 degrees Celsius na heat index ang ilang mga lugar dito sa may Sangley Point sa Cavite City. At maging sa may Zamboanga ata ito, yung isa. Talagang maalinsangan ang panahon. Mag-hydrate uminom na maraming tubig. Maligo syempre kahit Sunday. Magdala ho kayo ng pananggalang, mahalaga yan, partner. Kung wala namang ibang siyempre, wala tayong pang sunblock kung walang ibang lakad, partner, magtago na lang muna sa bahay. Pero maligo Hindi porket Sunday di naliligo. Nagtitipid nga. Ano ka ba? Lahat mahal. Ito nga partner Sabi ng gobyerno, magtipid. Magpatay ng mga aircon at sa kung ano pa. Kaya lang ang init naman, sobra-sobra. Saan tayo hululugar dyan? Di na ho kasalanan ng pamahalaan yung El Nino. At saka partner, parang wala ka ng na pagsabihan yung mga ordinaryong mamamayan na magtipid kayo, ganito yung gawin ninyo. Kasi partner, hindi ba, kahit walang nagsasabi,
alam nila yung ginagawa nilang pagtitipid. Oo. Sobra-sobra yung pagtitipid sa hirap ng buhay. Ay, kung 41 degrees Celsius sa lugar mo, tapos bawal magsuot ng t-shirt sa labas ng bahay mo. Okay. Yung mga maghahalo ng ng semento, mag-sweater na lang po okay, bibili kayo. sa tindahan. Ako partner, ito pag nakita niyo ako sa labas na nakahubad ng wag na ako kayo magulat. Kasi gano'n ho ako eh. Ikaw pa naman nagko-cover nun, di ba? Oo, alam mo yung bibili ka partner ng order ka kunwari, tapos darating yung rider sa labas. Kukuha ka ako. Malapit lang sa bahay. Okay lang naman na partner, napuntahan ka ng mga authority. Kasi pupuntahan ka naman ng SILG eh. Yun nga, sa ngayon syempre, sinabanggit ko lang yun noon. Ngayon syempre, susunod na tayo. Ay, kami ho ang inyong nakasama ngayong umaga ito sa DZRH Stories. Ako po, Giselle Ricoport. Ako naman, si Edniel Parroso. Susunod na huntahan with... Munti ko na namang mabanggit Sino? yung isa sa kabila. With Wina Perlesoro at Josa Cruzat. Oras natin, 10:04 ng umaga. This time check is brought to you by AC Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang